Ngayong gabi, sa dilim ng malalim na kagubatan, kung saan ang liwanag ay isang luho, dalawang tao ang nakikipagsapalaran sa isang lugar kung saan walang nangahas na tumuntong. Amin, isang batang hindi pa 14, at ang kanyang ama na si Rampador, isang lalaking kilala bilang isang doktor, ngunit isa ring tagapag-ingat ng isang malaking lihim, isang lihim na kahit na ang kanyang anak ay hindi maisip. Pero ngayong gabi, mabubunyag ang sikretong iyon, at walang nakakaalam kung makakauwi pa sila o hindi. Sa isang maliit na bahay sa labas ng nayon, ang madilim na ilaw ng isang oil lamp ang tumatanglaw sa mukha ni Amang Rampador. Bagamat malapit ng magbukang liwayway, patuloy niyang inihahanda ang kanyang mga bagahe para sa paglalakbay patungo sa kagubatan. Si Amin ay nakatayo sa kanyang tabi, tahimik na pinagmamasdan ang pamilyar na galaw ng kanyang ama. Kapag pumasok ka sa kagubatan ngayon, tandaan mong makinig sa iyong ama, huwag kang maliligaw, at huwag lumapit sa puno ng balete, maingat na bilin ng kanyang ama. Pare, bakit iwasan ang punong iyon? Tumalikod si Rampador, bahagyang nababagabag ang kanyang mga mata, ngunit panay ang boses, na para bang marami na siyang nakita at narinig sa buhay na ito para matakot. Dahil ito ay hindi lamang isang puno. Ito ay isang portal sa ibang mundo, isang mundo na hindi mo makikita. At kung maglakas loob kang sumuway, ang mahahanap mo ay hindi ang gusto mong malaman. Hindi maintindihan ni Amin, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng pagkabalisa. Ano ang naghihintay sa kanila sa madilim na kagubatan na ito? Ang liwanag mula sa oil lamp ay sapat na upang maipaliwanag ang kanilang mga hakbang sa daan. Umihip ang hangin na may dalang kakaibang amoy na hindi pa naamoy ni Amin. Huminto siya, nanlaki ang mga mata, naramdamang may nakatingin sa kanya mula sa malalim na kadiliman. "Per, feeling ko may nakatingin sa atin." Hindi sumagot si Rampador, ngunit biglang naging tense ang kanyang mga mata. "Mag-ingat, hindi mo malalaman kung ano ang nakakubli sa kadilimang ito." Habang palalim ng palalim ang kagubatan, lalo itong nagdilim, ang mga puno ay mahigpit na magkakaugnay na nakaharang sa liwanag ng buwan. Biglang may kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa malayo, parang mga yabag pero hindi tulad nito. Biglang narinig ni Amin ang isang mahinang tawag, isang kakaibang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, parang may naghihintay. Lumingon siya, nakita niya ang silhawet ng kanyang ama na nakatayong hindi gumagalaw, nakapikit ang mga mata. Ilang saglit, may kakaibang naramdaman si Amin. "Pare, ano ang nangyayari sa'yo?" Tanong niya, ngunit hindi sumagot si Rampador. Muling dumating ang boses, sa pagkakataong ito ay mas malinaw, na parang tinatawag ang kanyang pangalan. "Amin! Amin!" Bigla siyang natumban ng malakas na hangin. Lumabo ang paningin ni Amin at sa pagtayo niya, isang malaking anino ang sumugod sa kanila mula sa kadiliman. Panahon na, bulong ni Rampador, ang kanyang kamay ay humahaplos sa kanyang sinaunang singsing at isang kumikislap na liwanag ang lumitaw mula sa kanyang kamay. At doon nagbago ang lahat. Nakita ni Amin ang isang dambuhalang nilalang, isang halimaw na mukhang tao, ngunit may mga mata na nagniningas na parang apoy at may katawan na nababalutan ng kaliskis. Mahabang braso, matutulis na kuko, at bibig na puno ng mga ngipin parang kutsilyo. "Huwag kang tumingin sa mga mata nito." Umungol si Rampador, puno ng takot ang boses na hindi narinig ni Amin mula sa kanyang ama. Nakaharap ang dalawa sa isang nilalang na kilala sa alamat bilang isang aswang, isang halimaw na may kakayahang manipulahin ang isip at buhay. At ngayon, napagtanto ni Amin na ang paglalakbay na ito sa kagubatan ay hindi lamang para mangolekta ng panggatong. Malalampasan kaya ni Amin ang mga kakilakilabot na hamon na ito. At si Rampador nga ba ang kanyang ama, o isang nilalang lamang na nasa anyo ng tao? Madidilim na lihim at mapanganib na mga desisyon ang naghihintay. Manatiling nakatutok upang makita kung paano nangyayari ang kwento. Kumusta sa lahat? Ngayong gabi, papasok tayo sa ibang mundo. Isang mundo kung saan malabo ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, at tanging ang mga kaluluwang nakakaunawa lamang ang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng normal na mga mata.
Pakinggan natin ang kwento ng isang ordinaryong pamilya, ngunit nakatago sa loob nito ang mga madilim na lihim at hindi nakikitang panganib na walang sinumang maglalakas loob na harapin. Sa bahay, ang madilim na ilaw mula sa lamparan ng langis ang nagbibigay liwanag sa simpleng silid. Si Amin, isang batang lalaki na mga 14 na taong gulang, ay nakaupo sa hapagkainan, nakatitig sa kanyang ama, si Rampador, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matingkad na mga mata at mukha na puno ng karanasan. Iniimpake ni Rampador ang kanyang mga gamit sa isang lumang sako. Tahimik ang tanawin sa paligid ng bahay, tanging ang ingay lang ng hangin na humihip ng mahina sa bintana. Tumingin si Amin sa kanyang ama nang may paghanga, ngunit medyo nag-aalala din. Amin. Pare, bakit kailangan kong sumama sa iyo sa kabubatan ngayon? Madilim na, di ba? Rampador. Anak, may mga bagay na hindi mo pwedeng maupo at hintayin. Ang kagubatan ay hindi lugar na pwede nating puntahan anumang oras. Pero ngayon, kailangan kitang ituro sa mga bagay na hindi natin nakikita ng mata. Tara na, anak. Lahat ng bagay ay may mga dahilan. Nilingon ni Rampador si Amin, puno ng hindi maipaliwanag na kaseryosohan ang kanyang mga mata, na para bang isisiwalat niya ang isang lihim na itinatago niya sa loob ng maraming taon. Nakapan ang kamera sa masukal na kagubatan sa labas ng nayon, na tanging ang mahinang liwanag mula sa oil lamp ang sumusunod sa kanilang mga yapa. Naglakad ang dalawa sa kabubatan, naging mabigat ang hangin, at malinaw na umalingaw ang kakaibang ingay na parang mga sanga na nabali sa ilalim ng kanilang mga paa. Rampador. Amin, narinig mo na ba ang tinatawag na third eye? Amin. Sa isang mausisa ngunit bahagyang nakakatakot na tono, ang ikatlong mata. Ama, ano yon? Rampador. Ito ay ang kakayahang makita kung ano ang hindi nakikita ng iba. Tanging ang mga taong tulad mo, ang mga may espesyal na linya ng dugo, ang maaaring magbukas ng kanilang ikatlong mata upang makita ang mga di nakikitang nilalang, mga espiritong nakakubli sa kadiliman. Hindi mo sila makikita, ngunit sila ay laging nasa paligid natin, nakatago sa gitna ng mga puno, bato, at maging sa mahabang gabing tulad nito. Amin. So may mga espiritu ba talaga? Mga nilalang na hindi natin nakikita? Rampador. Nagdilim ang kanyang mga mata, parang may naalalang malayong alaala. Anak. At ang mga espiritong iyon ay hindi palaging hindi nakakapinsala. May mga nilalang na tinatawag nating mga aswang, mga halimaw na may anyo ng tao, ngunit nagtataglay ng kahila-hilakbot na kapangyarihan, laging nakakubli sa dilim, naghahanap ng mga mahihinang kaluluwa. Maaari silang mag-transform sa kahit sino upang linlangin ang mga hindi nakakaalam. Huminto si Rampador, tumingin sa paligid. Ang buong kagubatan ay tila kakaibang tahimik. Naramdaman ni Amin ang biglang pagpasok ng malamig na hangin. Rampador. Tandaan mo, may isang lugar sa gubat na ito na hindi natin dapat lapitan. Ito ay ang puno ng balete, isang lugar kung saan maraming tao ang nawala, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Ito raw ay isang lugar kung saan naninirahan ang mga supernatural na nilalang. At kung sino man ang maglalakas loob na lumapit, sila ay dadalhin sa kanilang mundo, isang lugar kung saan walang makakatakas. Pabigat ng pabigat ang kapaligiran sa kabubatan, at tila mahina sa dilim ang liwanag mula sa oil lamp. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa, ngunit lalong lumakas ang tensyon sa puso ni Amin. Amin. Isang nag-aalalang boses, pare, bakit kailangan nating pumunta sa mga ganoong lugar? Ako. Natatakot ako. Rampador. Bumaling muli kay Amin, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, hindi kailangan ng takot, anak. Malakas lang ang mga nilalang na iyon kapag tayo ay mahina at natatakot. Na-encounter ko na sila at nakaligtas ako. Dapat matuto kang harapin dahil balang araw, ikaw mismo ang haharap sa mga bagay na ito. Huminto si Rampador, yumuko, at binigyan si Amin ng isang sombrero na gawa sa mga dahon. Sinabihan itong ilagay ito sa kanyang ulo. Rampador.
Ito ang isa sa mga paraan para protektahan ang iyong sarili. Tandaan, kapag nakakita ka ng kakaibang mga mata, huwag kang tumingin ng diretsyo sa kanila. Keep your spirits and always remember what have taught you. Sa tahimik na espasyo ng kagubatan, ang babala ni Rampador ay umalingaw-ngaw na parang kulog na nagbabadya sa mga malagim na hamon na haharapin ni Amin. So, the story begins. Kaya bang malampasan ni Amin ang mga alon ng takot at harapin ang mga supernatural na nilalang na itinuro sa kanya ng kanyang ama? Subaybayan natin kung ano ang naghihintay sa kanya sa mapanganib na paglalakbay sa hinaharap. Magiging sapat ba siya upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga alamat ng pamilya? Tanging ang mga yapak ng dalawang tao ang umaalingaw-ngaw sa madilim na kabubatan. Sa isang gilid ay si Amin, isang mausisa na batang lalaki. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib, at sa kabilang banda ay ang kanyang ama na si Rampador, isang maingat na lalaki na nakaranas ng mga puwersang hindi maintindihan ng bata. Pumasok sila sa isang madilim na kabubatan, walang liwanag, tanging ang mga sanga ng mga punong kahoy na nagsabunutan na parang mga bisig na umaabot mula sa dilim. Ang madilim na hangin ay nagparamdam kay Amin na parang may mali. Ang mga kakaibang figura ay gumagalaw sa likod ng bawat puno. Ang hangin ay nagdadala ng kakaibang amoy, matamis ngunit hindi kaaya-aya, na nagpaparamdam sa kanya ng katakot-takot. Amin. Pare, may naamoy ako parang amoy ng mga bulaklak, pero hindi ordinaryong bulaklak. It makes me feel cold. Rampador, hindi ka nagkakamali. Amoy ito ng mga nawawalang kaluluwa, o kahit na mga nilalang na tinatawag nating engkanto. Huwag kang magpaloko, Amin. Keep your spirits up and follow me. Umalingaw-ngaw sa gabi ang simoy ng hangin umiihip sa mga puno. Lalong naging madilim at misteryoso ang paligid. Naramdaman ni Amin na parang may nakatingin sa kanya, ang bawat galaw niya ay pinagmamasdan ng mga mata na hindi nakikita. Amin. Per, feeling ko may nakatingin sa atin. Baka anino ng kung sino. Rampador. Panay ang boses niya pero hindi maiwasan ng mga mata niyang mag-alala. Manahimik ka at ituloy mo, Amin. Ganito ang kadalasang ginagawa ng mga nilalang sa kabubatan. Mahilig silang manood, pero kapag nakita ka lang nilang natatakot ay lilitaw sila. Kung nararamdaman mong may nakatingin, senyales ito para mas lumakas ka. Huwag mong ipaalam sa kanila na natatakot ka. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa katahimikan, ngunit ramdam pa rin ni Amin ang titig na iyon, na sinusundan ang bawat hakbang niya, na parang may hindi nakikitang figura na sumusunod sa kanya. Sa bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga sanga na nabali, kakaibang ingay mula sa malayo ang nagpapatindig sa kanyang mga balahibo. Lalong bumigat ang kapaligiran. Biglang tumigil si Amin, nanlaki ang mga mata na parang may natuklasang kakaiba. Sa kanyang harapan, isang malabong figura ang lumitaw, tulad ng isang babae, ngunit hindi malinaw. Siya ay nakatayo doon, tahimik, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Amin. Pero tingnan mo. May tao, sino-sino yun? Rampador. Malalim at determinado ang boses niya. Huwag kang tumingin sa kanyang mga mata, Amin. Isa yan sa mga engkanto. Ang mga espiritong ito ay madalas na umaakit sa mga mahina ang pag-isip, at pagkatapos ay dinadala sila sa isang mundong hindi na sila makakabalik. Huwag kailanman tumingin sa kanilang mga mata, huwag kailanman lumapit sa kanila. Kung gagawin mo ito, hindi ka na makakatakas. Ang figura ay kumupas at nawala sa gabi. Ngunit si Amin ay nakaramdam ng lamig, isang pakiramdam ng takot na dumaan sa kanyang katawan.
Hindi niya maintindihan kung ano yon, ngunit ang totoo ay nasa paligid pa rin sila. Maaari silang lumitaw anumang oras. Amen. Nanginginig ang boses niya. Pare, kaya ba nila tayong patuloy na panoorin magpakailanman? Rampador. Isang matatag ngunit nag-aalalang boses. Kung hindi tayo titigil at hindi natin hahayaang magayuma, wala silang magagawa. Tandaan mo, amin, pinakamalakas sila kapag tayo ay natatakot at binigo ang ating bantay. Dapat matuto kang kontrolin ang iyong takot. Lalong lumakas ang ingay mula sa likuran. Parang may gumagalaw sa dilim, mabigat na yabag, hindi ng tao, kundi ng isang higanteng nilalang. Parehong malinaw na naramdaman ni Amin at Rampador na may paparating na kakilakilabot. Amin. Isang panik na boses, Per. Naririnig ko ang mga yabag, ano ang dapat nating gawin? Rampador. Huwag kang matakot, Amin. Pinagmamasdan lang nila tayo kung ano ang gagawin natin. Pero huwag mong kakalimutan, hindi naman sila lahat. Kung mananatili tayo sa tamang landas, hindi nila tayo mapipinsala. Pero kung tayo ay mawawala, o kung hahayaan natin ang ating sarili na maging vulnerable, iba ang mangyayari. Ang kamera ay humahampas sa mga puno, at ang mga kakaibang ingay ay patuloy na naririnig mula sa malayo, na nagpaparamdam sa kanilang dalawa. Nagsisimulang makadama si Amin ng paraming mga supernatural na nilalang sa kabubatan, ngunit hindi niya lubos na matukoy kung ano sila. Isang bagay ang sigurado, hindi sila nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kaya, nagsimula nang lumitaw ang mga supernatural na nilalang. Sa kabila ng mga babala ng kanyang ama, hindi pa rin maiwasan ni Amin na mataranta. Ang tanong ngayon ay, madaig kaya ng mag-ama ang mga nilalang na ito at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay? At ito nga ba ay supernatural na mundo tulad ng sinabi ng kanyang ama? Sumunod tayo para makatuklas pa. Kami ay nasa malalim na kagubatan kung saan ang bawat tunog ay maaaring maging tanda ng nalalapit na panganib. Amin, sa kabila ng napakaraming natutunan mula sa kanyang ama, ngayon ay nakadama ng kawalan, isang lumalagong pag-aalinlangan sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi niya maisip ang katotohanan na naghihintay sa kanya. Biglang, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa likuran na nagpaputol sa pag-isip ni Amin. Isang itim na anino ang sumugod mula sa kadiliman, isang higanteng halimaw, puno ng kadiliman at uhaw sa pagkawasak. Aswang. Tila sumabog ang dilim ng kabubatan, at sinugod sila ng aswang, matutulis ang mga kuko nito at kumikinang na pula ang mga mata. Agad na inilabas ni Rampador ang kanyang patalim na inihampas ng malakas sa halimaw, ngunit hindi ito napigilan. Nagsimula ang isang nakakatakot na labanan. Amin. Pagulat na boses, halos malagutan ng hininga, Pere Ama, ano po? Bakit tayo inaatake nito? Rampador. Amin, hindi mo naintindihan. Isa itong aswang at hindi ito ang pinakamasamang bagay na makikita mo. Napaluhod si Rampador, kumikinang na parang apoy ang mga mata. Nagbabago ang kanyang katawan, hindi na ang hugis ng isang normal na lalaki. Ang balat ay nilaslas, ang mga kalamnan ay kumakapal, ang mga pangil ay lumalaki ng mas matalas. Natatakot na pinagmamasdan ni Amin ang pagbabago ng kanyang ama na naging isang nilalang na lagi niyang naririnig sa mga nakakatakot na kwento. Rampador. Hindi ako normal na tao, Amin. Isa akong supernatural na nilalang, dala ang dugo ng mga taong nabuhay sa libu-libong taon. Hindi mo alam, ngunit nakita ko ang mundong ito mula sa mga sulok na hindi mo maisip. Ako ay isang aswang. Sa sandaling iyon, lumitaw ang puting aso, mula sa kung saan, ang balahibo nito ay kasing puti ng niebe, ang mga mata ay kumikinang sa dilim. Sandaling tumahimik ang kagubatan, saka muling umalingaw-ngaw ang tili ng aswang,
kasabay ng nagmamadaling yapak nina Amin at Rampador. Amin. Pare, nagsisinungaling ka. Lalaki ka, tatay kita. Hindi ko hindi matanggap ang katotohanan ito. Rampador. Don't fight me, Amin. You can't change this. Kung gusto mong mabuhay, kung gusto mong protektahan ang sarili mo, matuto kang lumaban. Hindi ka na bata. Ang puting aso ay sumugod sa labanan, na sinunggaban ng aswang, gamit ang hindi nakikitang kapangyarihan nito upang itumba ang halimaw. Ngunit si Rampador, kasama ang kanyang bagong kapangyarihan, ganap na nagbago, ay nagsimulang humarap sa puting aso. Ang mga galaw ng demonyong pakikipaglaban ay pinakawalan, ang liwanag at dilim ay nagsanib, na lumikha ng isang magulong eksena. Amin. Pinagmamasdan ang kanyang ama na nakikipaglaban sa isang nilalang na hindi niya inaasahan, para hindi ako makapaniwala. Bakit mo itinago ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Rampador. Hindi mo maintindihan. Bahagi ako ng mundong ito, Amin. Tagapagtanggol ako pati na rin banta. Pero kung gusto mong mabuhay, dapat matuto kang gumamit ng sarili mong kapangyarihan. Ang labanan sa pagitan ng mga supernatural na nilalang at mga tao ay naging isang paghaharap sa pagitan ng ama at anak, sa pagitan ng pag-ibig at katotohanan na hindi na mababago. Tumama ang kamera sa mukha ni Amin, butil-butil na pawis, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang ama na may pagkabigo at takot. Hindi niya matanggap ang katotohanan na hindi ang kanyang ama ang taong inaakala niya. Amin. Pare, bakit nangyayari ito? Hindi ko akalain na magiging ganito ka. Bakit mo itinago sa akin? Bakit hindi mo masabi ang totoo sa simula pa lang? Rampador. Nasamid ang boses niya sa sakit dahil kung alam mo, hinding-hindi mo ako matatanggap. Matatakot ka sa akin, gagawa ka ng paraan para layuan mo ako. Pero ayokong mabuhay ka sa takot. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, pero ngayon, kailangan mong harapin ang mundong ginagalawan ko. Ito ang kapalaran natin, Amin. Sa sandaling ito, ang puting aso ay tumalikod. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa na tila nais niyang protektahan si Amin mula sa panganib. Ngunit si Amin ay nakaramdam ng matinding tunggalian sa kanyang puso, nang ang kanyang ama ay naging isang nilalang na lagi niyang kinatatakutan. Amin. Nakatingin sa mga mata ng ama, hindi alam ang gagawin, ama, hindi ko kayang mabuhay sa katotohanan ito. Hindi ko kayang mabuhay sa mundong nilikha mo. Tumigil si Rampador, nanginginig ang mga kamay. Naunawaan niya na, gaano man kalaki ang kanyang kapangyarihan, hindi madaling madaig ng pagmamahalan ng mag-ama ang presyong ito. Pero alam niyang, kapag nabunyag na ang katotohanan, wala nang babalikan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang liwanag mula sa maulap na ulap ay sumikat, na nagpapaliwanag sa mukha ni Amin. Kailangan niyang gumawa ng pangwakas na desisyon kung aling landas ang kanyang tatahakin. Amin. Pare, kahit anong mangyari, hindi ako matatalo. Lalaban ako. Hindi ko hahayaang kunin ng sinumang nilalang ang buhay ko. Pinutol ng kamera si Amin, na may mahinang liwanag mula sa oil lamp, naglalakad palapit kay Rampador, naghahanda na humarap sa sariling ama. Isang labanan hindi lamang tungkol sa buhay, kundi pati na rin tungkol sa mga emosyon at ang pagpili sa pagitan ng mabuti at masama ang naghihintay sa kanila. Kaya, nagsimula ang buhay at kamatayang labanan sa pagitan ng mag-ama. Amin, sa kabila ng matinding takot, ay nagpa siya na tumayo. Sa pagsapit ng gabi, ang mga anino ng mga dambuhalang puno ay naging mas madilim kaysa dati. Si Amin, na hindi na siya ang inosenteng bata, ay nasaksihan ang napakaraming kakaibang bagay. Ang kanyang paglalakbay sa kabubatan ay hindi lamang upang madaig ang mga masasamang nilalang, kundi upang harapin ang mga multo ng nakaraan at kasalukuyan. Haharap na lamang sa kanyang ama, isang nilalang na mas nakakakilabot kaysa sa alinmang aswang,
hindi na iwasang tanungin ni Amin ang puting aso na lumitaw sa oras ng kanyang pangangailangan. Hindi ito isang ordinaryong aso. Ano pa ba maliban sa kapangyarihan ng mga supernatural na nilalang ang makapagliligtas sa kanya sa mga desperado na sandaling ito? Ang kamera ay nakapan sa madilim na kadiliman ng kagubatan, na tanging ang mahinang liwanag mula sa lamparan ng langis ang nasa kamay ni Amin. Sinimulan niyang sundan ang landas na tinatahak ng puting aso. Ang aso ay tahimik, naglalakad sa unahan, ang mga mata ay kumikinang na parang dalawang sulo sa gabi. Amin. Itong aso, sino ito? Bakit niya ako tinutulungan? Lumingon ang aso kay Amin, kumikinang ang mga mata nito, parang naiintindihan nito ang tanong niya. Isang mahinang tunog na parang bulong ang umalingaw sa ulo ni Amin, hindi mula sa bibig ng aso, kundi mula sa kanyang sariling isip. Ang puting aso ay hindi isang ordinaryong nilalang. Ito ay hindi lamang isang alagang hayop o isang kasama. Ito ay isang engkanto, isang tagapag-alaga na nilalang, na ipinanganak mula sa supernatural na mundo upang tumulong sa mga nangangailangan ng proteksyon. Ang aso ay may kakayahang makipag-usap sa mundo ng mga espiritu, at ang hitsura nito ay hindi sinasadya. Ang puting aso ay nagsimulang pangunahan si Amin sa hindi pamilyar na mga landas ng kabubatan, kung saan kahit ang mga nilalang sa kabubatan ay natatakot. Sa bawat hakbang nila, tila alam ng mga anino mula sa mga sinaunang puno ang kanilang presensya. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa lahat ng dako, na para bang pinagmamasdan sila ng kabubatan. Amin. Bakit ka pumunta dito? Ano ang pakay mo? Walang sinabi ang aso, ngunit isang agos ng enerhiya ang bumungad mula rito. Isang puting liwanag na kumikislap na parang ginagabayan si Amin sa mga bagay na hindi pa niya maintindihan. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang higanteng sinaunang puno, kung saan ang liwanag mula sa buwan ay sumikat, na lumikha ng isang mahiwagang tanawin. Ang aso. Dapat mong maunawaan, hindi lahat ng nilalang sa kabubatan na ito ay kaaway. Ang iba ay nais lamang na protektahan ang natitira. Ang iyong ama, si Rampador, ay bahagi rin ng mundong ito. Ngunit ikaw, Amin, kailangan mong pumili. Gusto mo bang mabuhay sa mundo ng mga nilalang na tulad natin, o babalik ka sa normal na buhay na alam mo? Nakapan ang kamera sa tanawin sa kabubatan, kung saan tila nilalamon ng dilim ang liwanag mula sa malamlam na ulap. Biglang isang buntong hininga ang narinig mula sa malayo, at nagsimulang lumitaw ang mga espiritu sa mga anino ng mga puno. Isang kakaibang boses, hindi lalaki o babae, ang umalinggaw sa madilim na espasyo. Espiritu isa. Anak, huwag ka nang lumayo pa. Hinahanap ka ng mga aswang. Wala silang ipinagkaiba. Espiritu dalawa. It won't spare you. You have touched something that no one dares to touch. Darating ang aswang, at sa pagkakataong ito ay hindi lang isang tao ang hahanapin nila. Amin. Ano ba ang dapat nating gawin para makatakas sa kanila? Hindi ko na matutuloy kung may masyadong panganib. Matibay na tumayo ang puting aso, kumikinang ang mga mata, na para bang naiintindihan ang babala. Isang daloy ng enerhiya ang nagmula rito, pinoprotektahan si Amin mula sa papalapit na mga espiritu. Bumaling ang aso upang tumingin kay Amin at tumango, na parang sinasabi, kailangan niyang magpatuloy, gaano man ito kadelikado. Ang aso. Isang malumanay na boses sa ulo ni Amin, huwag kang mag-alala. Malalagpasan natin ito. Ngunit dapat mong malaman, ikaw ay naglalakad sa puso ng digmaang ito. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang nais na sirain ka, nais nilang sakupin ang mundo ng mga espiritong ito. Sa bandang huli, napagtanto ni Amin na ang kagubatan na ito ay hindi isang simpleng lugar. Ito ay isang lugar na nagtataglay ng maraming sikreto na hindi kayang unawain ng lahat. Bawat nilalang dito, mula sa mga espiritu hanggang sa mga aswang, ay may kanya-kanyang layunin.
At ang ama ni Amin na si Rampador ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Siya ay hindi lamang isang ordinaryong manggagamot, bahagi siya ng mundong hindi maisip ni Amin. Si Amin, sa tulong ng puting aso, ay unti-unting natuklasan na ang kagubatan na ito ay naglalaman ng isang network ng mga supernatural na nilalang, iba't ibang espiritu at mga nilalang, lahat ay magkakaugnay. At ang papel ng kanyang ama na si Rampador ang susi sa paglutas ng lahat. Amin. Ang ama ay bahagi ng mundong ito. Kaya ano ang susunod kong haharapin? Ang mga espiritu ng kagubatan ay nagbabala kay Amin tungkol sa nakakubli na panganib. Ngunit ang puting aso ay naghatid sa kanya palapit sa katotohanan. Ang gubat na ito ay hindi lamang nagtataglay ng mga sikreto, kundi pati na rin ang nagtatakda ng kanyang kapalaran. Magkakaroon kaya si Amin ng lakas upang harapin ang mga nilalang na ito at matuklasan ang papel ng kanyang ama sa digmaan. Ang sagot ay malalaman sa susunod na bahagi. Ang madilim na liwanag ng buwan ay suminag sa kagubatan na lumilikha ng mahabang madilim na anino sa paanan ng mga sinaunang puno. Sumipol ang hangin sa mga dahon na parang may dalang babala. Sa tensyonado na kapaligiran, si Amin ay tumabi sa puting aso, ang tanging kaibigan na mapagkakatiwalaan niya sa digmaang ito. Hindi na siya takot na bata, ngunit ngayon ay mandirigma, nakatayo sa harap ng hukbong aswang na pinamumunuan ng sariling ina ni Rampador. Isang hukbo na naging bangungot ng bawat nilalang sa kagubatan, na naghahangad na sirain ang natitira sa mundong ito. Ang puting aso ay nakatayong matatag, ang mga mata nito ay kumikinang na parang mga sulo sa dilim, naghahanda para sa matinding labanan na darating. Mahigpit na hinawakan ni Amin ang kanyang tungkod, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Kakaibang mga tunog ang nanggaling sa malayo, mabibigat na yabag, ang mga bulong ng naghihintay na mga nilalang. Amin. Determinado, ngunit malinaw na nag-aalala, we have no way back, right? It's too late. Aso. Amin, hindi pa huli ang lahat, Amin. Ipaglaban mo ang pinaniniwalaan mo. Buong lakas mo, poprotektahan namin ang dapat protektahan. Ang labanan sa pagitan ng mga tao at aswang. Ang kamera ay nagpan sa buong tense na kapaligiran ng kagubatan, ang kadiliman ay sumasakop sa lahat. Biglang, mula sa malayo, isang hukbo ng mga aswang ang lumabas, mga higanteng figura na may kumikinang na pulang mata at matatalas na kuko. Nakatayo sa ulunan ng ina ni Rampador, matangkad, malamig ang mukha, parang apoy ang mga mata. Si Rampador, ang ama na laging sinasamba ni Amin, ngayon ay nakatayo sa tapat niya, sa tabi ng mapanganib na hukbong ito. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang mga halimaw, kundi mga supernatural na nilalang, na pinamumunuan ng ina ni Rampador, isang taong may kapangyarihan na walang nangahas na harapin. Ina ni Rampador. Isang malamig na boses, umaalinggaw sa gabing, Amin, hindi ka mananalo. Sa atin ang mundong ito, at lahat ng buhay dito ay mabubura kung gusto natin. Hindi mo mababago ang kapalaran. Amin. Isang mapaghamong boses, hindi ko alam kung sino ka, ngunit hindi ko hahayaang sirain mo ang pinanghahawakan ko. Hindi matatapos ang digmaang ito kung kailan mo gusto. Nagsisimula na ang labanan, ang mga malalakas na tunog ng mga suntok at mga sandata na nagsasalpukan. Si Amin, sa ilalim ng proteksyon ng puting aso, ay humarap sa ina ni Rampador. Sa pagharap sa mga makapangyarihang supernatural na nilalang, dapat siyang lumaban hindi lamang ng may lakas, kundi pati na rin ang kanyang isip at determinasyon. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang mga ordinaryong aswang. Sila ay nagtataglay ng mga kahila-hilakbot na kapangyarihan, kayang kontrolin ang kadiliman at lumikha ng mga ilusyon na nakakagambala sa mga tao. Hindi sila direktang umaatake, ngunit sa halip, inaatake nila ang mga isipan ng mga tao,
na nagiging sanhi ng kanilang pagkalito at pagkawala ng kanilang katinuan. Naramdaman ni Amin na nagsimulang lumabo ang lahat sa kanyang paligid. Lumitaw ang mga kakaibang figura na tila gustong salakayin siya mula sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi pinabayaan ng puting aso si Amin. Sumugod ito sa labanan, gamit ang hindi nakikitang kapangyarihan nito upang sirain ang mga multong iyon na pinoprotektahan si Amin sa lahat ng mga gastos. Amin, hindi ko kaya. Masyado silang malakas. Ang aso, hindi mo kailangang lumaban mag-isa. I am always here with you. Nagpatuloy ang labanan, tensyonado hanggang dulo. Ang ina ni Rampador, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa hukbong aswang, ay hinarap si Amin sa isang matinding labanan. Ngunit nang umabot na sa kasukdulan ang labanan, napagtanto ni Amin na ang labanang ito ay hindi lamang sa ina ni Rampador, kundi pati na rin sa supernatural na mundo na kanyang nakilala. Hindi niya kayang lumaban magpakailanman, at unti-unting nabunyag ang masakit na katotohanan. Sa wakas, matapos talunin ang ilang aswang, tumayo si Amin na humihingal, bumubuhos ang pawis. Nasa tabi pa rin niya ang puting aso, ngunit isang masakit na katotohanan ang unti-unting umusbong sa puso ni Amin. Hindi dito magtatapos ang labanang ito. Ang ina ni Rampador ay natalo, ngunit ang mga supernatural na nilalang na ito ay hindi susuko. Amin, pinatay ko sila. Pero tapos na ba talaga ang digmaang ito? Babalik sila, di ba? Ang aso. Mahina ngunit puno ng determinasyon, ang digmaang ito ay hindi matatapos, Amin. Ito ay palaging magpapatuloy, ngunit ang mahalaga ay hindi ka mag-isa. Poprotektahan kita kahit na anong mga kaaway ang lumitaw. Bumagal ang kamera, unti-unting nawawala ang liwanag mula sa buwan, nag-iwan lamang ng malabong mga figura at katahimikan sa kagubatan. Kaya ang huling labanan ay naganap at si Amin ay nanalo ng isang bahagi. Ngunit ang tagumpay na iyon ay nagdudulot ng isang malupit na katotohanan. Ang digmaang ito ay hindi kailanman magwawakas. Kakailanganin niyang harapin ang mga kaaway na hindi titigil sa paghabol sa kanya, at siya mismo ang dapat magdesisyon kung siya ay mabubuhay sa supernatural na mundong ito. Patuloy bang protektahan siya ng puting aso magpakailanman, o kailangan niyang harapin ang kanyang kapalaran ng mag-isa? Susundan natin para malaman ang sagot sa susunod na yugto.